Ma'am Janet. Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Mamaan. Magandang hapon sa inyong mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Balikan po natin, Ma'am Janet. Ano po ba yung mga milestones, mga na-achieve noong 19th Congress nitong Quintacom? Yeah, napakasayang nung Quintacom kasi medyo huli na siya nung nasimulan. Pero very notable siguro kung marirecall ninyo, doon kasi naungkat na kagaya ng bigas, yung ating mga basic commodities, na-mention doon bigas, tubig at itlog. No? In passing, na-mention din doon yung mga gulay. Pero talagang natutukan yung bigas na yung landed cost, ikumpara mo doon sa retail cost. Pag dumarating na sa bawat pamilyang Pilipino, mga minimum na 5 yung retailers na pinagdadaanan. At merong mga nagko-cordon nung presyo. Kaya ito ay napaka-importante kasi doon mo rin unang-una nakita doon na kulang yung coordination ng DTI, Department of Agriculture, and other enforcement agencies. At yan nga, nagkaroon ng mga iilang changes, although hindi pa ito permanente talaga, pero nagkaroon ng avenue kung saan nagkatulungan yung Kongreso at yung Department of Agriculture at medyo napukpok yung DTI para maging responsive na ang talagang layunin ay kung magkano ang landed cost, reasonable yung pinapatong para pagdating sa pamilyang Pilipino, hindi mahal ang pagkain. Ano po yung mga naging panukalang batas na nabuo matapos nga po itong mga pagdinig ng Quintacom? Well, hindi pa nagawa kasi nga kinulang ng panahon at nagka-problema naaberya sa Senado. Ang pinaka-importante kasi dito yung amendment sa Rice Tarification Law, yung RTL. Kasi nakitaan doon na parang nagkaroon ng mandato na magkaroon ng mataas na buwis doon sa imported rice. Ang nagiging problema, that was supposed to make local rice competitive. However, yung ating namang mga traders sa baba, ang ginagawa nila ay hinahabol nila ang presyo. So, naging kawawa ay ang consumer. Parang inabuso yung rice tarification law na in the guise of protecting the farmers, ang nangyayari is in the guise of protecting the price manipulation among the traders. Dagdag pa dito, dun sa batas, may isiningit na provision. Ito yung tinanggal yung NFA rice retailers. Kung maalala nyo, nung unang kapanahunan, sa mga public markets, sa mga bayan-bayan, meron tayong 33,000 rice retailers. Ano ibig sabihin nito? Kapag ang pribadong sektor ay nagkukulud at mahal ang presyo ng bigas, naglalabas kagad yung gobyerno, binabagsak yung presyo, kaya nakokontrol. Kasi ang tao, hahanapin talaga nila yung mura at dekalidad na bigas, which ngayon naman nakikita natin, iba na ang quality ng NFA rice. Mayroong batas, yes. Dito sa batas, ipinagbawal ito. So, tinanggal yung 33,000 rice retailers. Ang nangyari, pwede lang siyang gawin kapag meron kang extreme na kalamidad. May napanagot ba tayo kung sa mga tusong negosyante, no? Lalo pagdating dito sa pagkokontrol sa presyo ng bigas, hindi lang yan 'di ba? Naging problema din natin yung sibuyas, sili, 'di ba? Yes, Oo. bawang. Meron ba tayong napanagot? Sa pagkakaintindi ko, merong mga naakyatan ng kaso at ang iba naman talagang napilitang magbagsak ng presyo na nabawasan yung mga nag-hoard, nag-hoard ng bigas. Kasi yung unang importanteng nakita during the Quintacom hearing ay, di ba, bawal nang magbenta. Pero yun pala, pagka may kalamidad, ginagamit yung calamity as a reason na yung gobyerno binibenta yung bigas sa mura-murang presyo. I think that was 25 or 26 pesos per kilo na napupunta lang din dun sa mga malalaking negosyante. So parang technically, yung bigas na para sa may hirap na sinasubsidize ng gobyerno ay kinuha ng mga malalaking negosyante at binibenta nila doon sa between 55 to 60 pesos per kilo. Yan ang naungkat at yan nga yung mga inaddress. Unfortunately, naabutan ng eleksyon. Kaya talagang magandang ibalik ito. Pero isa rin sa pumilay sa atin, itong ASF, itong African Swine Fever. Pero
kumbaga nabigyan naman ng solusyon agad, no? Agad naman kumilos ang pamahalaan pagdating dito sa problema sa ASF. Kong. Yes, kasi nga unang-una hindi pa ganun ka-develop yung bakuna nung nangyari ito. So medyo nag-agawan ng bakuna sa global market. Pero maganda naman at nakagalaw yung Department of Agriculture at nabigyan nga ng solusyon yung problema. Pero of course, meron ng mga nangyaring pagkalugi ng ating mga negosyante, na yung ating mga hog raisers. Yung isa sa sinusulong, Kong, ay etong pag-amyenda, no? Rekomendasyon na i-amyenda tong cabotage law. Ito po ba ay napag-usapan din ninyo? Well, napag-usapan yan on the sideline. Kaya lang, yun nga medyo kinulang na ng panahon para dun sa dagdag na mga hearings kasi nga pumasok na yung eleksyon. Yes. Hindi na siya nagalaw. Ito pero yung napaka-importante rin. Yung cabotage law, hindi ba yung solusyon doon yung pagpapamura doon sa shipping costs? No? Yes, kasi kung titingnan mo, napakamahal ng logistics sa Pilipinas. Parang tingnan mo, kukuha ka ng mga gulay galing Vietnam, Thailand, China. Ang presyo ng papunta ng Pilipinas ay di hamak halos kalahati lang or even more, less than 50% dun sa bayad para yung gulay o prutas or anong agricultural commodity na yon na pagkain na yon galing Manila ipadala mo sa mga probinsya. So ang medyo talagang napakamahal is yung shipment within the Philippines na medyo nakokontrol din. Kasi nga ayon sa ating batas ay hindi pwede ang foreign company sa logistical, sa transport business. At ito ay detrimental dun sa consumers kasi parang napipilitan tayong kumuha ng mga local logistical company na hindi sila makalaro sa malaking economies of scale if they also do international. Itong rekomendasyon, no, yung gawing batas, yung, alam mo partner, yung pagkakaroon ng half rice sa mga mga karinderya, no, restaurant sa buong bansa. Kasi may mga ordinansa per LGU minsan Pero yung para sa buong bansa, ano nangyari doon? Well, umandar siya sa Kongreso. Unfortunately, sa dami ng priorities sa Senate at medyo na-overtaken nga nung mga flood control issues na mga ibang investigasyon, ito ay nawala at kailangan natin itong ibalik. No, unang-una, napakalaki ng rice wastage. Kasi ngayon ang mga Pilipino conscious na ayaw na nila ng maraming carbs. No? Ang gusto nilang mga carbs ngayon ay mga kamote, no? Yung root crops. No? Kaya lang, dahil Pilipino, ang sarap-sarap pa rin, hinahanap-hanap pa rin yung kanin. At kaya, Kung Janet sa mga restaurant, ako kasi half rice lang din talaga ako. Minsan kasi depende sa serving Diba meron talaga ang laki ng serving ng isang rice. Nagtatanong ako, pwede bang half rice? Sasabihin sa akin nung server, ay sorry po, parang 1 cup of rice po yung aming, nasa menu. minimum. Pero tama yun na dapat baguhin. Kasi alam mong hindi mo mauubos. Napakasayang, no? At kung tingnan natin sa datos, I forgot the figure, but it was also somewhere around equivalent to almost 6 billion yung nasasayang na bigas, no? Sa mga restaurants, sa mga karinderya, and even yung pagluto. Kasi marami pa rin yung nagluluto na hindi rice cooker. Dumidikit yung kanin. Ay, pinapabalot ko pa rin yung tira kong bigas. So, ito nga, Kong Janet, sa dami ng mga nabinbin, no, na rekomendasyon ng Quintacom, dapat ba ng revival ngayong 20th Congress, ngayong yung sa dating 19th Congress? Definitely, no? Kasi andun yung isang problema sa pagkain ay yung malinis na tubig, which ang hirap na, no, doon sa ibang mga areas. Pangalawa, andun din naungkat, no, yung itlog. Apparently, yung consumption ng Pilipino sa itlog vis-a-vis yung ating local production is only around 20%. So, napakalaki ng ating vacuum. Remember, yung itlog is one of the most complete and cheapest sources of protein. No, kailangan talaga bawat Pilipino at least kumain ng 2 itlog bawat araw. Pero
hindi to nangyayari kasi ang mahal na rin ng itlog dahil sa shortage. At ito rin yung area na dapat i-subsidize ng government, no? Kasi medyo madali siya, mabilis yung ROI, at ito yung dapat na isang livelihood program na i-push kasi talagang may market. Pero itong pong Quintacom, paano po ito nakakontribute doon sa pagpapababa ng presyo ng bigas at pag-stabilize? Kasi ang maalala ko po noon, napakataas din ng presyo ng bigas noon, both imported at yung locally produced noong mga panahon. Kaya rin isa ito sa mga dahilan kaya pinamadali at hinihabol itong pagsasagawa ng pagdinig ng Quintacom. Yes, ang unang-una kasi nakitaan through the Quintacom na nagkakaroon ng collusion dun sa presyo ng bigas. Especially yung parang 5 layer ng retailers na hindi mo pwedeng magalaw. Parang kung ikaw yung importer, pinakita ng mga importer na ito yung presyo na binibenta nila sa retailer. Pero yung retailer na yon ay hindi magbibigay doon sa talagang consumer. Dadaan pa yun sa ilang retailer. At ang pinaka naging enabler sa practice na ito ay yung rice tarification law na tinanggal nga yung provision ng NFA rice retailers. Yung hindi na pwedeng pumasok ang gobyerno kapag usapan ng bigas ang diskusyon at yung mga 33 to 35,000 maliliit na negosyante na nagbebenta ng murang bigas, no, sa merkado ay nawala. So dahil nawala yon, walang competitor. So sila-sila lang nagkakaroon ng collusion. So yun ang na-document at talagang hinanapan, no, ng paraan ng Quintacom na alala ko doon, minsan na-threaten na lang na medyo napapagalitan yung ibang resource person kasi parang nagtutulakan, tinuturo ni DTI si DA. Si DA naman syempre naiipit sila dahil doon sa panukalang batas. At dito nga, nagkaroon ng pag-uusap na dapat talagang amyendahan yung rice tarification law and at the same time, na-discover via the Quintacom na pinagbawal yung ating maliliit na rice retailers. However, kapag may bagyo, yun ang nagiging trigger na ilang kaban, no, tone-toneladang bigas ng gobyerno, ng NFA, ay binibenta na lang ino-auction at a very cheap price na hindi naman ino-auction sa tao, kundi napupunta rin sa mga malalaking negosyante. At naalala ko nga din ito, Kong, yung presyo sa buong mundo, pababa yung trend ng presyo ng bigas. Pero dito sa atin, parang baligtad, parang tumataas pa. Kaya rin talagang yan yung isa sa mga binusisi sa mga pagdinig. Na-pinpoint ba natin kung may rice cartel? Na-pinpoint yon kasi yung customs mismo nagbigay ng mga papeles kung saan ipinakita nila yung landed cost. At yung halos lahat ng wholesalers ay nagpakita rin ng mga dokumento na ito rin yung kanilang landed cost, nagpapatong lang sila ng roughly mga 2 piso. Kasi syempre volume ang pinag-uusapan dyan at nabibigay na nga doon sa retailer. However, in between, doon sa gitna, nagkakaroon ng sabwatan ng presyo. May lumabas pa ng mga usapan na kapag ikaw ay hindi makipag-cooperate sa kanila, doon sa merkado, hindi papayagang pumasok yung iyong bigas. Hindi bibilin doon sa mga farmers. Naalala ko nga yan, Kong Janet, hindi bibilin sa mga farmers. Kaya ang ending, ito mga magsasaka, ay ibinababa yung presyo pa doon sa farm gate price, pero pagdating dun sa middleman, yun yung nagdadagdag ng presyo. Oo. Kasi inutos rin sa NBI yung investigasyon yan Oo, Kong Janet, yung mga involvement ng mga middlemen sa pagtaas nga ng nakita ng NBI na tila walang choice yung totoong farmers. Kasi marami rin yung nagpa-farmeran Yung parang sasabihin nilang farmers sila, pero actually sila yung middlemen na namimili or namamakyaw ng mga palay. At pag sila yung nagpakyaw, ipipilitin kanila sa mababang presyo. Kasi syempre ayaw mo namang tumagal sa'yo kasi mabubulok. No? Lalo na kapag may parating na bagyo. Opo, at ano pong nangyari na doon sa mga personalidad? Kasi ang daming mga personalidad, may mga kumpanya rin kayong ipinatawag dyan, Kong Janet, di ba? Well, unang-una nahinto, no? Nag-commit ng NFA, no? Nahinto yung maghahanap lang ng bagyo o kalamidad para gawing reason para mag-release ng NFA ng
magbenta ng murang bigas dun sa mga malalaking negosyante. Sa pagkaintindi ko ron, meron din doon mga nakasuhan, lalo na yung mga wholesalers, retailers at the same time. At ang pinakamagandang nangyari doon is talagang inilabas nila yung kanilang bigas. No? Napilitan na nabawasan to a huge extent yung hoarding. Yung pagpapatupad ng mas hinigpitan natin, nakatulong yon yung Economic Sabotage Act, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Yes, malaking tulong talaga yon kasi nagkaroon ng ngipin ang gobyerno eh. Dahil nga syempre, kapag i-hoard mo or itatago mo yung mga produkto para nag-uusap-usap kayo to create an artificial shortage, talagang ekonomiya ang sinasabotahin yan at patay yung ating mga kababayan dyan. So, handa naman yung 5 House panel muli, no? Kung sakaling mag-reconvene itong Quinta Committee. May hakbang na po ba? May resolusyon na po ba na inihain para magkaroon ulit ng Quintacom? Well, actually, immediately upon the assumption no, of the 20th Congress, na pag-usapan ito. At ako nga, yung isang naging rekomendasyon ko ay ilimit na lang doon sa dalawang committee, yung Committee on Trade and yung Committee on Agriculture. Or pwede mong idagdag yung Ways and Means. Pero basically, Committee on Trade and Committee on Agriculture kasi yung doon sa Quintacom kasi masyadong naging maraming komitiba. Unang-una, nahihirapan ka kapag walang quorum. Pangalawa, sa sobrang loaded, no, hindi natutumbok ng mabilis yung mga kailangang tumbukin. So, ang naging agreement doon is magsanib puwersa yung Committee on Agriculture at Committee on Trade and Industry. I believe siguro itong pagpasok ng pagbalik ng session come January 26 ay ako personal kung kukumustahin yun para masimulan yung mga hearing with focus on basic commodities, tubig, itlog, yung mga gulay nating napakamahal, no? And even pati na yung isda. Kasi kailangan, nagpapamahal kasi dito is unang-una yung kanilang facilities for storage and transport. Ngayon pa na mga January, February, kasi di ba, nagyayelo minsan ang ating mga gulay sa Baguio. Ang ano po ba, Kong Janet, ang chairman pa rin po ba ng Committee on Agriculture, si Congressman Enverga? Yes, kaya siya yung talagang medyo bihasa na yan. Opo, dahil siya rin, kung hindi ako nagkakamali, siya rin yung chairman ng Committee on Agriculture na nag-imbestiga doon sa mataas na presyo ng sibuyas. Napaka-comprehensive nung naging pagdinig nila doon nila Congresswoman Kimbo nung 18th or early part ng 19th Congress. Yes. At kung makikita mo, minsan halos interlocking, ganun din yung mga players eh. Oo. At saka hindi na Quintacom ang committee. Ano natawag dyan, Janet? Dualcom? Tricom? Well, we can murang pagkain committee. Ayun pa rin. Hindi na super. Yun. Kasi super committee natin. Ang importante din, super yung magiging epekto sa bawat Pilipino. No? Kasi napakahirap, no? Kasi pag 5 ang chairman, medyo mas masalimuot at mas tumatagal ang decision making. Komplikado. Alright. Sige po, marami pong salamat, Kong Janet. Maraming salamat. God bless. God bless po. Ayan po si Congresswoman Janet Garin, ang kinatawan ng Iloilo 1st District